Bakit ba magkaiba ang Diyos ng Muslim at ang Diyos ng Kristiyano? Alam mo kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa 4:8 ng Galacia, ganito, pakibasa kapatid na Daniel. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Pagka hindi mo nakikilala yung Diyos, maaaring nasa pagkaalipin ka ng hindi talagang Diyos. Ang amin Diyos may anak, kapatid. Ang anak niya ang Panginoong Hesukristo. Nakasulat sa 3:16 ng Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, ang kanyang anak ay binigay niya sa lupa dahil sa kanyang pagmamahal para maligtas ang mga tao. Sino ba yung kanyang anak na ibinigay niya sa lupa na para magligtas sa mga tao? Basahin natin yung 16:16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo yon, yung anak ng Diyos na buhay. Yun ang kanyang anak na ibinigay niya para magligtas ng mga tao. Ngayon, bakit ako naniniwala sa Diyos na itinuturo sa Biblia na pwede siyang magkaroon ng anak? Basahin natin ang katwiran sa 94:9 ng awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Ayan ang argumento dyan Kaya kung yung Diyos ay nakagawa ng pakinig, pwede ba siyang makarinig? Siyempre. Siya nga ang gumawa ng pakinig, siya pa ang hindi makarinig. Siya rin ang gumawa ng mata, pwede ba siyang makakita? Natural. Kaya nga siya marunong gumawa ng matang nakakakita dahil siya mismo nakakakita Anong kasunod nun? Kung siyang gumawa ng bahay bata, yung bahay bata ng babae nakakapanganak, siya pa kaya hindi pwedeng manganak? Makapangyarihan siya sa lahat. Kaya naniniwala ako, ang Diyos namin may anak. I prefer to believe in the God of the Bible. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid.